Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Oh, so good! Homeo, so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Homeo, so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal
situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo nagbabanta sa susunod na linggo. Si Alcalde ng Isabela kinasuhan ng inciting to sedition at rebellion. 5 general kabilang sa pinakabagong balasahan sa Philippine National Police. Isang konsyahal sa Maynila ay nirekomendang kasuhan naman ng sexual harassment. Visaya sa pang-5 araw ng isinailalim sa Yellow Alert. Tagulan, inaasang mag-uumpisa na sa huling linggo ng Mayo pagpasok ng Hunyo ayon sa Pag-asa. At DZRH reporter RH29 Boy Gonzales nominado para sa posthumous award sa Araw ng Maynila. Nominasyon galing mismo kay Mayor Isko Moreno. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, pinasusukan na ng National Bureau of Investigation si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na 2 bagay lamang ang maaaring mangyari sa senador: ang arestuhin o sumuko ng kusa. Kinumpirma naman ng opisyal na kumikilos ng dedicated team ng Bureau para matugis ang senador. Sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court at oras na maaresto ay ita-turn over ito sa Department of Justice. Samantala, hindi naman sinagot ni Matibag kung nakasibat na si De La Rosa sa pamamagitan ng Southern Backdoor, ngunit binigyang din niya na walang opisyal na record sa Bureau of Immigration na nakalabas na ito ng bansa. Narito si Matibag. So ako na lang, I have to appeal kay Senator Bato, ano naman siya. Mas maganda siguro, sumuko na lang siya. Kasi 2 bagay naman yan eh. Arrestuin ka o sumuko ka. So it's an option to sumuko. There is an operation being done. There is a dedicated team tracking him from K-Team. So, pero meron ginagawang effort sa FBI. Pag na-arresto namin, we'll then over to the DOJ. The DOJ will push it. Samantala, nagpakalat na ng tracker teams ang Philippine National Police para sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., trabaho nilang makipag-ugnayan sa Department of Justice at National Bureau of Investigation. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na susundan ng 225,000 na tauhan ng PNP ang lead ng DOJ. Iginita man ni Nartates ang kanyang direktiba sa lokal at special units na pairalin ang transparency at human rights sa gagawing operasyon. Samantala, hindi pa nakakalabas ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito naman ang tinayak ng Criminal Investigation and Detection Group sa harap ng tanggang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa pulong balitan sa Campo Crame, pinasinungalingan ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II ang mga impormasyong nakalipad na palabas ang bansa si Bato pagkatapos itong makaalis sa protective custody ng Senado. Sagot ni Morico sa tanong ng DZRH News, nang-alerto ang kanilang tracker team sa paniwalang narito pa sa Pinas si De La Rosa. Narito ang kanyang tinig. What I can say, sir, is he is still inside the country. Like atong Senator Bato is still inside the country, and we will be enforce the warrant of arrest. And we will do our duty. Samantala, kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na kinausap siya ni Senador Ronald Bato de la Rosa para magpa-custody sa pulisya nang magkita sila sa Senado noong May 13. Ayon kay Nartates, ligtas naman ang senador sa kustodiya ng PNP. Pero nilinaw nito na oras na kunin nila si Bato, nangangahulugan na ito ng pag-aresto sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Pakinggan at panuorin po natin si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Sinabi niya kung saan siya pwedeng magpa-custody on such occasion. I hurriedly replied that, Philippine National Police
safe siya doon. Yun ang sagot ko. But with the situation now po na meron na pong warrant, Hindi na pwede. hindi possible to do. Oh, but pwede naman. Seeking protective custody is meaning that is surrender. Okay? Unang ibinunyag ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca ang hiling na ito ni De La Rosa sa Campo Crame. Pero nang usisain pa sa ambush interview, sinabi ni Nartates na dapat ay noon pa sumama sa kanya ang senador. Umapi na si Nartates kay Bato na sumuko ng payapa, lalo't batid naman umano nito ang mga kailangang daanan ng mga pulis o dadaanan ng pulis na nagsasagawa ng manhunt bilang dating hepe ng PNP. 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, hindi naman isa sa publiko ng Department of Justice ang mga operational details na inaasahang pagpapatupad dito ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay Senator Bato. Ito ang binigyang din ni DOJ spokesperson Attorney Paula Martinez nang tanungin kung paano isasagawa ng mga otoridad ang pag-aresto sa senador. Nauna nang sinabi ng kagawaran at Malacanang na pugante sa batas si De La Rosa matapos ang palihim na pag-alis sa kustodya ng Senado. Nakipag-ugnayan na rin ng DOJ sa Police at National Bureau of Investigation sa arrest warrant ng senador hanggang sa madugong drug war o hinggil sa madugong drug war ng Duterte administration. Nakahandang sumunod si MMDA General Manager Nicolas Torre III kung uutusan siya ni Pangulong Bongbong Marcos na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ni Torre, bahagi pa rin siya ng law enforcement agency at wala umano siyang magagawa kung uutusan ng Pangulo. Lilinaw naman ni Torre na kung hindi sakop ng MMDA ang lugar kung saan makikita si Bato, handa silang ipaubaya ito sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Matatanda ang noong March 2025, si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa ICC noong siya pa ang nakaupong PNP chief. Pakinggan po natin at panoorin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Part pa naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhan, dito sa manhan, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa Landfill, nagtago sa Estero, nagtago dyan sa Arsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Diba? Pero sa mga areas, may iba namang mga Office of Primary Responsibility, sila naman trabaho kasi hulog-hulog approach niya eh. General. 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, itinanggi naman ni Senator Robin Hood Padilla na itinakas niya si Senator Bato de la Rosa noong madaling araw ng Huwebes, Mayo 14, ilang oras matapos ang putukan sa Senado. Ayon sa pahayag ng senador, hindi umano may tuturing na pagtakas ang pag-alis nila dahil madaming pulis sa loob at labas ng Senado, ganon din maraming NBI at PNP. Walang humarang sa kanila at nagpakita ng warrant of arrest mula sa lokal na korte. Kaya naman idiniin ni Padilla na hindi mo na may tuturing na pugante si Bato dahil hindi niya nasunod ang proseso ng batas sa bansa. Dagdag pa ng senador, sinabay lamang niya si De La Rosa dahil alam niyang wala itong sasakyan sa Senado dahil inihatid lamang din siya noon sa Senado ng sasakyan ni Senator Alan Peter Cayetano. Bumaba sa Makati si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nitong makisakay kay Senator Robin Padilla mula sa Senado noong May 14, 2026. Pero hindi na umano tinanong ni Padilla kung saan pupunta si de la Rosa na sinundo ng sasakyan nito sa Makati. Ayon kay Padilla, nakisabay lang sa kanya si Senator Bato at pumayag siya dahil wala itong sasakyan. Baka coding si Senator Bato. Samantala, nahindigan si Padilla na hindi matatawag na fugitive sa batas ang itong si Senator De La Rosa dahil kailangan anyang idaan sa sariling proseso ng bansa ang pagtugis sa Senador. 14 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalikan natin ang iba pang mga balita. Kami ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good! Homeo sa tanghon! So bagay sa bawat
Colmea Sotanghon. So good! Sotanghon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot
ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang 21 minuto makalipas po ang 5:00 na ng hapon. Balikan natin ang mga balita. Pang-5 araw nang isinailalim sa yellow alert ng Visayas Power Grid. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nag-umpisa ang manipis ng supply ng kuryente sa rehiyon kaninang 3:00 ng hapon hanggang 4:00 at 5:00 hanggang 9:00 naman ng gabi. Paliwanag ng NGCP, nasa 2,653 megawatts ang available capacity sa Visayas, habang ang inaasahang peak demand ngayong araw ay aabot naman sa 2,485 megawatts. Dahil sa sitwasyon, inaasahan ang rotational brownout habang umiiral ang yellow alert. Itinuturing naman na pugante ni Atty. Antonio Bucoy, human rights advocate at public interest lawyer si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pagtakas mula sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sa panayam sa programang 2x2, ipinaliwanag ni Atty. Bucoy na mayroong lehitimong mandato ang ICC na maglabas ng warrant laban sa kanya. Naipagtibay pa niya o anya nito nang ibasura ng Korte Suprema ang inihaing temporary restraining order ng kampo ni De La Rosa laban sa naturang pag-aresto. Narito po si Atty. Bucoy. Yung pag-deny po ng TRO, lalo't higit pinagtitibay yung aking naunang sinabi na siya ay pugante na sapagkat merong lehitimong mandato ng pang-aresto na inisyo ang ICC. Ito ho ay ayon sa ating patuloy at natitirang obligasyon sa ilalim ng Rome Treaty. Payo naman ni Bucoy kay De La Rosa na sumuko na sa ICC para doon humingi ng relief dahil nagmula sa kanila ang warrant of arrest at wala rin anyang makukuhang relief o tulong si Bato kung patuloy siyang magtatago at tatakas mula sa batas. Narito po muli si Atty. Bucoy. Sumuko na siya sa ICC, doon siya humingi ng relief. Sapagkat yung kanyang relief, makukuha niya, tanging niyang makukuha doon sa husgado na nag-issue ng warrant of arrest. Hindi ho sa local court. So kung doon ho siya pupunta, dapat doon siya pumunta, doon siya humingi ng relief. Dahil ayon ho sa Rome Statute, meron hong mga available na relief para sa kanya. Pero hindi ho pwede na patuloy siyang magtatago and then hihingi siya ng relief, hindi ho naaayon yan sa batas. 23 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Personal namang na-nominate ni Manila Mayor Isko Moreno ang amin pong kasamahang at yumaong veteranong reporter na si Boy Gonzales para sa Posthumous Award. Ayon kay Yorme Isko, siya mismo ang pumili kay Gonzales para sa nasabing prestigyosong parangal na ginagawad sa natatanging Manileño at personalidad na pumanaw na, ngunit nag-iwan naman ang napakahalagang kontribusyon sa lungsod at sa bansa. Iginagawad dito taon-taon tuwing Hunyo 24 bilang bahagi ng pagdiriwang ng founding anniversary ng Manila. Nagpulong na rin ang Manila City Hall Press Club kasama ang iba pang mga kinatawan para sa pagsasapinal ng naturang parangal. Bad news naman para sa mga motorista. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, maglalaro sa piso hanggang 1 peso and 50 centavos ang increase sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Base anya yan sa 4 na araw na kalakalan sa Mean of Platts, Singapore at posible pang magbago sa huling araw ng trading. Hoy, tumaob ang isang truck na may kargang harina sa Maisyo Boulevard sa Barangay San Antonio sa Pasig City kaninang 11:00 ng umaga. Ayon sa pahinante ng truck,
Patungo sana sila sa Pulilan, Bulacan, pero bigla na lamang tumagilid ang kanilang truck dahilan para dahil sa hindi maayos daw na pagkakasalansa ng karga nila na harina. Hindi naman nasaktan ng driver at pahinante sa naturang aksidente. Nagpatupad naman ng panibagong balasan ng Philippine National Police sa kanilang hanay. Sa special order na inaprobahan ni PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr., itinalagang hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas, si PNP National Spokesman at Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Epektibo ngayong araw, May 22. Papalitan ni Tuanyo si Police Brigadier General Iligan na ililipat naman sa Directorate for Operations o DO. Hahalili naman kay Tuanyo sa Office of the Chief PNP ang dating Regional Director ng PRO2 na si Police Colonel Allen Reyco. Ngunit hindi pa malinaw kung siya rin ang magiging bagong Chief PIO. Sakop din ng reshuffle ang iba pang matataas na opisyal ng nasina, Police Brigadier General Arnold Ardiente na ililipat na sa PNP Directorate for Intelligence o DI mula sa PRO12. Police Brigadier General Edwin Balles, DI to PNP Anti-Kidnapping Group, Police Brigadier General Alan Manibog, Directorate for Operations o DO to PRO12 at si Police Colonel Reynaldo Pasiwen, Civil Security Group to DI. Samantala, pinakakasuhan ng Piskalya ng Maynila ang isang konsehal sa syudad dahil sa paglabag sa Safe Spaces Act. Ang rekomendasyon ay ginawa ng Office of the City Prosecutors laban kay Councilor Ryan Ponce mula sa reklamo naman ni Konsehala Eunice Castro. Sa siyam na pahinang resolusyon, ipinahayag ng opisina na may sapat na batayan o pangkasuhan si Ponce ng 3 beses na paglabag sa Section 16 ng Safe Spaces Act. Batay sa reklamo ni Castro, nangyari ang pangharas sa magkakahiwalay na pagkakataon noong Agosto 18, 2025, September 18, 2025 at September 29 ng nakalipas ding taon. Ayon sa konsehala, siya ay nakatanggap ng message kay Ponce na nagsasad ng katagang, partner, pakinggan mo ito. Good morning, sexy. Inaabangan ko ang suot mo at ang buhok mo. Ayon sa konsehala, nagmensahe pa si Ponce ng psst. Partner, may ganon. Psst. Sexy. Ang bastos naman yan. Papasok ka na? Ay, may psst pa. Ayos. Namimiss ko yung makakita ng sexy. Patingin muna ng good morning face. At Kinikilabutan ako. Partner. At pantulog mo. Ay, taray. Akala ko sasabihin, ay taranta. Taray na. Ang taray. Para good morning talaga. Ay, muntik na kung sabihin yun pero hindi ba tayo ma-memoan pag sabihin yung letter T na word? Babae ka, galit ka, pwede mo sabihin. Pwede yan. Okay, pero ikaw hindi. Pwede rin. Kaya lang, syempre, nasa korte na ito ay pinahayag po ng piskalya ang naturang mensahe ay malinaw na at may halong malisya at indikasyon ng sexual harassment. Psst, sexy, papasok ka na, ayos, namimiss ko na makakita ng sexy. Patingin muna ng good morning face at pantulog mo para good morning talaga. Yun. Wow, walang emosyon. Wala objective. Objective yun. Tama. Dapat ganun. Binigyan ko lang ng buhay yung pagpasensya nyo na po aking partner kasi talagang natural po sa kanya na mag-voice acting. Sabi, parang script to Tinamaan ka na magaling ng mga konsehal, Ponce, kung totoo ang ginawa mo ito, ikaw naman. Ikaw wala naman ng kung totoo, ha? Pero, syempre, ikaw naman i-check na dadaan pa sa paglilitis. Meron ka pang chance na ipaglaban ng iyong pangit naman ito. Sarili at karapatan. Kasi dinugtungan mo pa ng at pantulog mo. Ilalagyan mo para Bakit ba interesado ka sa pantulog ng isang tao? Baka naman nagtitinda siya ng pwede, pajama. Pajama, partner. Jacket. Oo nga naman. Baka naman nagtitinda siya ng 90s. Pantulog. Grabe, wag naman 90s. Sinabi ko na nga, pajama. Hindi. Para tayo, hindi tayo rated R. Hindi. Kung yun ang negosyo nila. Kung yun ang negosyo nila, bahala mo, may pwesto sa Divisoria. Ay, wow.
Sexy lingerie. O baka mamaya, yun ang mga gusto ko, mga politically Yung pala correct. may ano siya, no? Sexy lingerie. Di ba? May mga ganon. So, Konsyal, ano bang... baka may online business. Ano bang ipinapamain mo, ha? Kung talaga, Konsyal, may kapilyong kang taglay, ha? Ay kung ganyan, ako, nakadali ka. Sino ito kung ito? Konsyal, Eunice Castro. Tama lang din naman. Kung ang isang babae, pakiramdam niya ay siya ay na-violate, kailangan ipaglaban din naman niya yan. Tama yun. Kayo mga babae, huwag kayong matatakot. Kay konsehal, kay mayor, kahit sino. Pagpakiramdam ninyo ay kayo nababastos, yan ang isang karapatang hindi nyo dapat bibitawan. Tama. Lalo na kung pakiramdam mo ay hindi ka naligtas. Totoo. Sa safe spaces, di ba? Kung hindi ka naligtas sa lugar na pinagtrabahuan mo, dinadaanan mo, inuuwian mo, tinitirahan mo. Hindi, talaga makakaramdam siya ng hindi siya safe. Isipin mo, magkasama kayo sa konseho. Tapos yung kasama mong konsehal, hindi mo na alam, baka mamaya pag nagtitimpla kayo ng kaping dalawa lang sa pantry, madakma ka nito. Diba? So, meron ka ng pakiramdam na hindi ka na at ease, hindi ka na ligtas. Yes. So, hindi ka na makakonsentrate sa trabaho mo talaga. So, konsehala, naku, mahirap ito. Samantala, ito, maaaring pumasok na ang tag-ulan. Ayan, wag na po kayong bibili ng sexy lingerie pag tag-ulan na. Bili na po kayo ng payong. Ayan, sa susunod na linggo o sa pagpasok ng Hunyo. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja, kasulukuyan ang nasa transition period ng dry at wet season sa bansa. Sinabi ni Estareja na habang palapit na ang tag-ulan, nagiging madalas ang mga thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Paliwanag naman ng isa pang weather specialist na si Charmaine Varilla, easterlies pa rin ang umiiral at idideklara ang pagpasok ng rainy season kapag ang hangin ay pumihit na ng patimog kanluran. Noong nakalipas na taon ay June 2, idineklara ang panahon ng tag-ulan sa bansa. 32 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, kinasuhan naman po ng konsehal, Vice Mayor, anong pangalan nito? Vice Mayor Jeril Harold Respicio. Kayo pala'y kinasuhan na ng inciting to sedition at rebellion. Kayo pala yung Vice Mayor ng Reyna Mercedes sa Isabela. Kayo daw po pinagharap na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa NBI ng isang kaso. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bilang abogado, maaari ding madisbar o matanggalan ng lisensya ang vice alkalde kapag napatunayan ng akusasyon. Sinabi ng opisyal na sa isang pagtitipon ay hinikayat ni Respicio ang mga tao na magrevolusyon dahil hindi na umiiral ang demokrasya sa bansa. Naniniwala si Matibag na pasok ang mga elemento ng sedition at rebellion sa naturang mensahe. Naku, mga natin ito, partner. Ang susunod na kabanata dito kung itong si Vice Mayor ng ito ay anong gagawin dito ng NBI. Although may karapatan siyang magsalita sapagkat alam mo yung ano ba yung sinasabi ng kasabihan, I may not agree with what you have said, but I will fight to death. You're right to say it. Pero ito si matapang ito, paano napapanood ko ito At ito'y talagang hindi ito nagtatago sa ibang alias. Talagang ito'y kung magsalita sariling pangalan, sariling mukha ang kanyang ginagamit. Diyan tayo bibilib. Yung mga nagsasalita at yung mga nagpapayag ng ganyan, huwag kayo magtago sa alias. Wala tayong bilib dyan sa mga nagtatago sa mga alias, sa mga nagkukomento. Karapatan ninyo yun. Tago kayo ng tago. Para kayo mga walang bayag sa inyong ginagawang yan. Dumiretso kayo, huwag kayo magtago sa alias. Gamitin ninyo inyong pangalan sapagkat yan naman ay inyong karapatan. Yun nga lang, syempre, mag-iingat kayo at maghahanda kayo sa mga kasong maaari ninyong kaharapin. So good luck, Vice Mayor Respicio. Samantala, sa iba pang mga balita, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executive order na nagdadagdag sa pinapayagang iangkat na karne ng baboy. Sa ilalim ng EO 116, madaragdagan ng 150,000 tons kada taon ang pork import allocation sa loob ng 2 taon. Ayon sa Malacanang, layunin nito na mapuna ng kakulangan sa supply ng karne ng baboy at mapababa ang presyo nito sa pamilihan. Malaki umanong epekto ng African Swine Fever o ASF sa bilang ng mga alaga
alagang baboy sa bansa, kaya nananatiling mataas ang presyo ng pork products. Nakasaad din sa EO na maglalaan ng 30,000 metric tons para sa mga processor, habang 120,000 metric tons naman para sa Food Terminal Incorporated o FTI at kadiwa ng Pangulo Program. At 25 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyo. At Henry Uri. Balansyado. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay.
Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Abangan this Saturday. Hi, this is Happy C and you're watching Scene Zone. Mga revelation ng nag-iisang inang reyna ng K-pop. We announced 7 p.m. show. 6:30 na, walang tao sa buong Araneta. Mamatay-matay ako. Parang every show naman. Except yung mga ano, hindi ako na. Really am so against ticket scalping. Sobrang ganda, nakalimutan ko i-press record. Anong sagot mo sa mga mahilig manghingi ng ticket? Okay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati, kumbaga kahit anong mangyari at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre isipin mo na yung long time like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiber Xers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DZRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sama natin si Governor Helen, ang aming pong masipag at butihing gobernadora sa lalawigan ng Quezon, pero mukhang nahihirapan kaming kumonekta sa kanya dahil siya, partner, ay naroon sa napakagandang isla ng Humalig sa Quezon. Yung sinasabi ko sa iyo, napuntahan mo at na baka pag nakapunta ka ron, ikaw mo naman ay ayaw mo naman. Anong ginagawa ni Gov doon? Sa summer outing, charot. Hindi. Siyempre trabaho yan. Binisita niya lahat, naka-schedule siyang bisitahin ng lahat ng mga island municipalities ngayon. Yung Pogi, Pulilio Group of Island kung tawagin. Kasama riyan yung Humalig. At nagdala siya ng iba-ibang mga tulong, nagsagawa ng medical mission, kinumusta yung ating mga kababayan doon, at yun, napakaganda kasi wala na ho akong kayo na siguro, madali namang i-YouTube po yan o i-Google Humalig, Jomalig, Humalig Island sa Quezon. Ako, napakaganda mga kababayan. Walang panama, maganda ang Boracay. Siyempre, maganda naman ang Boracay. Pero itong Humalig po ay pag nakita ninyo ito, baka sabihin ninyo, hindi nalaang pala kami sa Humalig. Kaysa sa magburakay pa tayo na mag-aeroplano, matagal. Ito po, white sand na mas pino, partner. Oo. So, depende, no? Kung sandali lang yung ibinigay ni boss nyo na bakasyon. Baka pwede dyan sa Humalig. Maganda diba? nito, by land, partner. Pwede na. Pero magbabas lang, diba? Pwede kang magbus, pwede kang magdala ng sasakyan, pero meron lang kaunting bangka na... para makapunta kayo sa mismong isla. Kasi kung yun yung Humalig po kasi dahil nga island municipalities yun, pwede kayong makarating doon from Real, Quezon. So, magbabangka lang kayo ng mga ilang oras and then nando na po kayo. Siguro walang signal kaya hindi natin matawagan siguro. Mahina marahil. Oo, baka biyahe pa kasi. Pero okay. Try po ninyo kung ngayon kung meron kayong access sa internet, i-google ninyo. Ang maganda siya. Alam mo, partner, yung mga buhangin dyan, minsan nagkukulay pink sa ganda wow. Kukulay pink na sa ganda. Depende siguro sa kulay din. Kunyari yung direksyon ng araw, no? Kung paano rinireflect yung yung buhangin. Dami pa man din ang hahabol for summer vacation. Palagay ko, ilang linggo na lang. Diba sabi ng Pag-asa sa Hunyo ay tag-ulan na. Yun naman ang klase ng panahon ng Pilipinas pagdating ng Mayo, pangalawang linggo, kasi umulan na yung nagbuhos na ng Agua de Mayo, yung unang patak ng nararanasan na natin, di ba? Sa hapon at gabi. Kanya asahan na po natin kasi papasok na tayo ng second week, third week, then pupunta na tayo sa buwan ng Hunyo, Hulyo, Agosto, September. Nako! Diyan na magkakaintindihan na naman kung anong mangyayari. Huwag naman sana sa mga binabahang lugar. Ano kaya ang kung kayo ay nasa sa mga binabaha pang lugar ngayon, mapa Bulacan, mapa Cavite, mapa Laguna, mapa ibang Bicol, lugar sa Bicol, partner,
sa Visayas o sa ilang area ng Mindanao, kung may pagkakataon pa kayong lumikas na habang wala pang nangyayari pong pagbaha at pagguho ng mga lupa-lupa riyan sa lugar ninyo, huwag nyo nang hintay bumagsak ang ulan, lalo na kung wala naman pong alam ninyong matinong flood control project dyan sa lugar ninyo. Naku. Oho, sapagkat natigil, partner, natigil ang konstruksyon. Kasi iniimbestigahan pa. Dahil diba? sa anomalya. Pero may mga proyekto yata na minamadali na rin ng DPWH ni Secretary Vince Dizon. Siya mismo nag-utos. Hinahabol nila na bago kasi magtag-ulan, kailangan ay maisaayos ang ilang mga critical na flood control And hopefully, projects, di ba? And hopefully, kasabay ng mabilis na pag-aksyon kung mayroon namang mga flood control na ini-implement ngayon, ay kasing bilis din ho ang pagpaparusa sa mga lumustay nito pong tinamaan ng kulog na flood control fund na ito na naalala natin, partner, noong sa Senado may Blue Ribbon hearing na yung sina Bryce Hernandez ay nagsabi na nung tinanong na bakit may ghost project, ang sagot nila wala na ho kasi talaga kaming ma-implement na project kasi ang daming humihingi. So wala nang natirang pondo para ibili ng materyales, ipambayad sa mga tao na gagawa. So may lumalabas doon, partner. Ghost project na siya. 'Di ba? Kung di tayo nagkakamali, mayroong sinasabi ron na ang cut ng mga congressman umaabot ng 25%. Malaki, so may napupunta pa sa DPWH, may napupunta pa sa ilang mga officials. Talagang walang matitira. Isipin mo. Kung meron man, partner, nakakalungkot, kung ipipilit yung proyekto, substandard siya, di ba? Ampaw yun, sigurado, partner. Kumbaga, akit pa yun ng aksidente, di ba? Mas nakakatakot. Ang lumalabas, partner, ang marami mga, alam mo yung mga signboard na lang, yung mga billboard na lang, na yun na lang ang naiiwan Pero nung puntahan mismo ng Secretary Dizon, wala. Alam mo, dapat, kung magaling din naman sila, yung mga lokong mga scammer na yan, tanggalin na rin sana. Dapat tinanggalan na rin sana nila yung mga billboard, di ba? Kasi makikita may billboard dito. Diba? There's no such thing as perfect crime, sabi nga nila. Ay, Diyos ko. Diba? Hindi pinag-iisipan ng mabuti. Alam mo naman yung mga, ang problema sa mga magnanakaw sa gobyerno, ang iniisip nila, sila'y mananatili na panghabang buhay. Na para bang wala nang katapusan na yung kanilang panunungkulan, at kung sila man ay matapos ang termino, yung susunod sa kanila ay kanilang mahahawakan pa rin sa leeg. And therefore, may pagkataon sila at may posibilidad na sila'y maabsuelto. Oo nga pala, partner, no? Speaking of flood control, ano na ang balita kay dating yung hinahanap natin na matagal na si Saldico. Wala na. Asa na? Natabunan na. Natabunan na ng balita sa ICC at ni Senator Bato de la Rosa. Huwag na tayong lumayo. Ang sabi ng ombudsman, meron na silang kaso kay Ginoong Martin Romualdez. Pero wala pa tayong naririnig kung itong kasong ito ay naisampa na sa Sandigan Bayan. Sapagkat tandaan po natin, ang ombudsman ay parang piskalya lamang. Ang piskalya, ang anumang kasong isinampa sa piskalya, kailangan maisampa sa Regional Trial Court. Para sa kaukulang paglilitis, at yung Regional Trial Court, yun ang para pong katumbas niyan ay ang Sandigan Bayan. Although, ano ba yung huling balita sa kanya? Nasaan siya noon? Nasa France. Pumunta pa nga ang NBI, no? Tama? Diba? Pumunta pa sila doon. Ginastusan ng buwis ng taong bayan. Pero hindi nila naiuwi dito. Nasa France daw. Pero wala. Nagbigay na rin ng, kung di ako nagkakamali, ng palugit ang DILG Secretary na sa kung ilang araw yata o buwan ang ibinigay niya. Pero hanggang ngayon wala. At palagay ko, habang kanya nga sana matapusin na natin itong lunod na tayo dito sa issue ng Senado at itong si Senator Bato de la Rosa. Lunod na tayo rito kung maaari sana, tapusin na natin ito. Ngayong araw na ito, ngayong weekend na ito, sa Lunes, iba naman ang pagtuunan natin ng pansin na issue, sapagkat habang nalulunod tayo sa issue ito ni Bato, nakakalimutan natin ang mahalagang issue. Yung binabanggit po ni Karen, yung Saldico, yung Martin Romualdez, yung nakawalang flood control, yung presyo ng pangunahing bilihin, yung
inflation rate. Ha? Pag hinampo na po na dito tayo lahat nakapokus. Baka sa next, pwede ba? Ako yung nananawagan sa mga kasama natin sa media partner. Baka pwedeng next week naman tayo. Mag-isang tinig naman tayo. Ekonomiya naman ang ating pag-usapan. Ekonomiya naman. Wag naman. Sabi nga nung ating nakakausap ng mga ekonomista, hindi ba? Ano sabi ni Kwan? Ano sabi ni Ginoong Luis Ortiz? Kasi kayo sa media, puro na kayo Kwan eh. Kung ano na lang masagap ninyong balita, hindi nyo tinatantanan eh. Ba yun? Politika. Nasisi pa tayo. Hindi, totoo naman yan. Ako partner, aminado ako ron eh. Nasisi pa tayo. Hindi, equally naman na kailangan ay ibalita natin yan. Pero kasi nga ay of interest yan sa lahat. Pero siguro wag natin kumbaga ibuhos lahat ng atensyon, lahat ng ating mga resources sa isang issue dahil marami pa po tayong issues na dapat hindi kalimutan. Equal importance po ang lahat ng yan. Yes, pero please lang, kasi nasa Senado na yung impeachment, let's wait for the hearing. Sabi ni Congressman Joel Chue, if I'm not mistaken, June 15, magkakaroon na ng pre-trial, and then itong kay Bato, hinahanap na siya. So that's it. Hayaan na nating hanapin. Antayin natin ang paglilitis niyang impeachment na yan. Maparusahan ang maparusahan. Maakwit ang dapat maakwit. But then again, dito muna tayo sa usapan ng sikmura. Ekonomiya muna tayo mga kababayan. Sapagkat yung mga pedicab driver, labandera, jeepney driver, sales lady, mga security guard, o even the teachers, yung mga blue-collar job, hirap na po eh. Sa napakamahal na bilihin. Sabi ko nga kay partner kanina, yung turon. 30 pesos na ho ang turon. Nagugutom po kasi si Ka Henry kanina. Gusto niya magkape ng barako at gusto niya magturon for merienda. Yung isang pritong tilapia, naglalaro na sa 80-90, partner. So nung tiningnan mo, magkano na ang turon mo? 30 pesos na ang turon. Dati 15, 20. O, diba? Doble. Magkano na ang turon dyan sa lugar ninyo? Ang isang taling kangkong. Even yung partner, yung sa lahat ng sardinas, magkano na ngayon? Isipin po naman ninyo yan, mga kababayan. So sana, next, isang bisig na tayo na ekonomiya naman tayo. Kaya may nagpapatawag nga ho ako sa anyway, because Friday is a Quezon Day, let's have, at yan, si Governor Helen kausapin na natin. Ayun, nagka-signal na. Okay, sige. Nasa linya na natin si Gov. Gov, magandang gabi na po sa inyo. Si Henry at si Karen. Magandang gabi po, Gov. Hi, Sir Henry. Apo. Good afternoon. Apo. Ma'am, kayo ay nasa Humalig, tama ba? Opo. Currently, nandito po ako sa Humalig. Yes, kasi ibinibida ko kay Karen ang napakagandang Humalig. Kung kami po ba hihingi sa inyo na medyo i-describe ninyo ngayon ang Humalig, ano bang meron ngayon? Kasi ang nakikita po namin sa YouTube, sa video ay talagang yung buhangin po mapink-pink, maputi, pino, mas maganda pa nga daw sa may nagsasabi maganda pa daw sa Boracay, ma'am. Yeah. Opo. Meron po tayong option, no? Meron po tayo na areas na white talaga. And then may area po tayo na golden sand. So, ang tawag namin dito, Salibungot Beach, no? It's a beautiful island. Nasa gitna po tayo ng Pacific Ocean, ang Humalig, Quezon. Currently, ang dami nga pong visitors na nakasabay namin here. Nandito ako sa Salibungot Beach kasi naghihintay ako ng sunset. Wow. No, yung ating team, kasi busy na tomorrow for medical, dental, and surgical caravan. So, pasyal po kayo dito. Ano po yan, ma'am? Salibungot Beach? It's a golden sand. Nabanggit kasi Gov kanina ni partner Henry na paminsan nagre-reflect yung sand, yung buhangin, parang nagiging rose gold, golden yellow, parang ganun daw po. Depende siguro sa reflection ng araw, no, Gov? As mentioned ko kanina, depende. Like ngayon, para siyang
gold and yellow gold, no? But pagkakatanghalian dito, parang nagpipink yung sun. Doon sa area na white sand like Boracay, doon ganun din. So may oras na pink-like color yung sand. Oo. Ayan, may RHTV, pakiplay mo nga yung mga picture na nakita ko dyan sa Salibungot para may idea lang yung ating mga kababayan. It's very popular. Marami na po bang bisita ngayon? Ang dami. Kasabay namin na arrivals actually 500. Wow. Kanina, as per tourism office. Opo. And then kami siguro, our medical team is mga more than 200 plus. So, yon. So, peak kasi ngayon. Siyempre, pag bare months, di na pwede dahil maalon po dito. Opo. So, we only have 3 months, March, April, May, or June, may nagpupunta pa rin dito hanggang July. Oo, yan. Ma'am, paano? Basically, mga 3 to 5 months. Paano ba daw pumunta riyan? From, of course, from Manila, halimbawa? From Manila, you can take Laguna. If you're in Makati, Laguna area, Pagsanhan, ang daan po ninyo. But if you're in QC, Marikina area, you can take may tinatag po tayo na Marilake. So it's Marikina, Rizal, Laguna, Quezon road, no? So it will take 3 hours to Infanta or 2.5 to Real. So may dalawang port po tayo na option. Ang port po natin ay sa Real and then sa Infanta yon dinahikan, no? So it will take you, pag ganitong season po, mga 4 hours ang travel. Pero pag malalaki na ang alon, it will take you 5 hours to get here, no? So, yun. Tapos mo may mga hotel na po riyan, may mga pwede na sila. May mga na po tayo dito, may mga resort na po tayo dito na okay naman ang accommodation dito. So, may water source naman, water supply, may electricity po tayo dito. So, marami na po din dito na mga maliliit lang na resort. Okay. Pero, yung pag-usapan po natin, Gov, pala yung inyong medical mission, medical and dental, tama po ba? Bukas po yan. Sino po ang mga communities po na pupuntahan po natin dyan sa Humalig, Doc and Gov? Nasa last leg na po kami. Last municipality na po namin ang Polillo Group of Islands ang Humalig. So I started Tuesday sa Panukulan, then Wednesday nagpulilyo po ako, and then nag-Bordeaux po tayo. And kanina po nasa Patnanungan, pero nauna ako kasi nandito po ang DOST para doon sa aming joint project. So tomorrow ang last day po ng caravan. Ito na po yung last Humalig. And then, on Sunday, yung medical team will go back to mainland kasi mga doctors natin kasama po, may Solco, merong Rizal Medical Center, private doctors, dentists, of course sa amin, sa province, IPHO, QMC. So marami po kami, sa 200 plus sa team. Members ng team po namin. So basically, ibinababa po ninyo ang serbisyo ng Kapitolyo dyan po sa lugar. Ano po? Yes po. So, meron po tayong ultrasound, then may reader na din po kami. Meron po tayong OB Sono, yung nagtatransvaginal, nakakaya po ang mag-breast, kaya po ang mag-thyroid. And then nababasa na po, nalalaman na natin ang problema ng ating kalalawigan na may problema, may x-ray po tayo, may magbabasa na rin, may laboratorio po tayong dala, meron po tayong dalam na mga gamot, may dermatologist po tayo, may medicines po tayo na meron po tayong ENT, may opta po tayo, opto, no? So, yun po yung and then kasama din po natin ang mga veterinarian. So, din kami, nagbibigay ng gamot, nagba-vaccine para naman po sa mga hayop, no? And then kasama din natin agriculture office, nagbigay po kami ng inputs and consultation. Laki and then pa lang. yung PSW, yung may nagpi-pay out na kami.
para doon sa mga cash assistance. So kasama namin ang mga social worker and Opo. treasurer's office. Ang laking mission niya. Tourism, kasama namin Oo. para sa umpukan pang turismo, consultation with stakeholders and local government. Ito lang po Yan. ba, Gov, ang panahon na safe, nabanggit nyo kasi pagka bare months na, medyo maalon na dyan. Ito lang po yung panahon na maaari talagang mapuntahan ang mga kababayan natin dyan, no? Opo. Kasi yung problema po natin pag bare months, malaki po ang alon dito sa open sea, no? Opo. Yung Pacific Ocean po kasi from Lamon Bay, no? Yung outer Lamon Bay natin, palabas po yan ng Pacific Ocean, no? So, talagang malaki po ang alon, asing malaki. So, of course, sa mga baguhan, ay takot sila. But for us na sanay here, na experience ko na yung malaking alon at talagang nakakatakot. So na-experience ko na rin yun na pagpunta dito kasi nagbibiyahe lang naman ako sa bangka going here. Pero Gov, paano po kung may emergency, yung mga, kunyari, pasyente po na galing dyan, na may bigla ang nagkasakit at kailangan itakbo po sa ospital, ano po yung pwede nilang gawin? Yeah, yun yung challenge, ma'am, no? Like, nung minsan, pangit talaga yung dagat, paalis na, bumalik din yung ambulance namin, Opo. no? So, kinakapacitate na on process kami ng capacitation ng mga rural health unit natin dito, na meron din silang mga emergency intervention while waiting na makatawid. But, yeah, it's very difficult. Amin ang nagbuwis ng buhay na sana kung malapit. Kaya naglagay po ako ng ambulance dito. But the challenge nga po yung weather condition. Yes. Pag talagang hindi pwede, wala ka tayong magagawa. So yung center po natin dito, sa tulong po namin ng Provincial Health Office, ay yung capacitation, dire-diretso po kami. Kaya kanina pinakita ko po yung Tapat Nanungan. Ang laki ng yung milestones po ng rural nila. Ayan, Gov. Apo. Hello. Yeah, go ahead po. Go ahead. Sorry. Apo. So yun, kami po ay dire-diretso yung ginagawa po namin na pagtulong po dito sa kanilang center para po ma-upgrade natin ang services. May maaaring ang isang challenge po dyan, Gov, yung pagkatagbagyo sa pagka-typhoon belt po yan. Yung mga evacuation centers din, ma'am? Yes po, yung mga evacuation centers natin, lalo pag bumabagyo, ano po? Usually pong ginagamit ng barangay dito na evacuation, yung mga schools po nila dito, or yung mga disaster building, or basta yung mga konkreto po nila, mostly schools po. As of now, wala pa po dito na evacuation center, pero nakapropose po kami sa OCD ng evacuation center kasi currently may ginagawa na po sa Panukulan. Very good. And then nag-validate po sila, may gagawin po sa Bordeos tsaka sa Polillo. And then ito na po yung dalawa na last natin na binavalidate nila, Patnanungan and Humalig. So hopefully makonsider po ng OCD and DPWH yung construction here. But that should be a national government project, pa yung ganyang mga kalalaki ng mga evacuation centers. Ma'am, yung if I'm not mistaken, the PCSO also anong tawag po, approve your request yata na magkaroon kayo ng ambulance pa, tama po ba? Si ambulance? Hindi po, landing craft landing yung nag-grant sa amin. Pero sa ano po yun? Sa Alabat po yun. Okay. No? So, hopefully before end of the year, ay may award po sa amin as promised po ni GM Robles. And dalawang land ambulance po yung hindi pa lang po na-turn over but we'll schedule the turnover. So we're thankful to PCSO. Sa Alabat. Alright. Ma'am, kami po yung nagpapasalamat sa inyo. Baka mayroon lang po kayong importanteng i-announce bago po namin kayo pakaulan. Alam namin busy po kayo riyan. Well, sobrang init. Napakainit po dito. So drink a lot of water. So
Yeah, yun lang po. Maraming salamat po. Okay. Gob, salamat po ng marami. Ingat po kayo rin. Thank you, Gov. Alright. So, punta kayo sa Humalig, partner. Talagang yan po. Well, of course, lahat naman po ng mga hindi lang sa Humalig. Marami mga beach resort dyan, lalo partner sa Kwan, sa area ng 3rd District ng Quezon. Ang dami. Mga magaganda. Of course, 2nd District. Ang marami naman sa 2nd District ay mga batis, mga ilog, mga gandang tanawin, pasyalang kainan. Punta kayo riyan. So, amin, parinin na sa Quezon Province. 6:10 na po ng gabi. We'll be back. This time check is brought to you by ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa bells, alang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful! Beauty tips para sa mga busy nanay. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kahit nanay na, huwag pa rin kalimutan ang sarili. Kaya naman, sa kabila ng pagiging busy at pagiging ilaw ng tahanan, narito ang ilang beauty tips. Una, pagdating sa pagbili ng beauty products, pumili ng mga may dual purpose na produkto. I-consider rin ang pagkaroon ng isang low-maintenance haircut. Hindi na matrabahong ayusin. Bukod pa riyan, panatilihin din ang kalinisan ng katawan, kumain ng masustansyang pagkain at magsuot ng komportableng damit. At syempre, ang pinaka-praktikal na beauty regimen, ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS. After 6 ng gabi, ano? Teka muna. Okay na ba tayo, Josa? Pero hindi okay dito. Walang tunog dito. Sino ba? Bakit nawala na ng tunog rin aming... Nahiya lang. Nahiya lang. Strengthen the SHS curriculum. Kinuwestiyon ng isang grupo sa Korte Suprema o isang guro sa Korte Suprema. Balita mula kay RH9 si Tina Nolasco. Tina! Kwestiyon sa Korte Suprema ng isang high school teacher ang bagong strengthened senior high school curriculum ng DepEd na nakatakdang simulan sa darating na school year. Sa inihaing petisyon ni Teacher John Baritayam ngayong araw sa Korte Suprema, humiling ito ng temporary restraining order o status quo ante-order sa kataas-taasang hukuman laban sa implementasyon ng naturang DepEd Memo No. 12 Series of 2026 dahil sa labag umano ito sa saligang batas at taliwas sa isinusulong na dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Layunin ng bagong kurikulum na gawing 2 tracks na lamang o gawing academic track at technical professional track ang dating 4 na track ng senior high school tulad ng tradisyonal na strand na STEM, ABM at UMS. Sa ilalim din ng bagong kurikulum, ang dating 15 core subjects ay magiging 5 na lamang na kinabibilangan ng effective communication, general mathematics, science, life and career skills at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Bunso dito panawagan ni Tayam sa SC makapag-issue ng TRO bago ang balik eskwela sa June 8, 2026 at ideklarang null and void ang nasabing DepEd memo. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Tina Nolasco. Samantala, Japanese fugitive na wanted sa panloloko sa Japan nasa kote ng Bureau of Immigration. RH23 Edwin Duque. Ibalita mo yan, Edwin. Miss Karen, inaresto ng Bureau of Immigration ang isang Japanese national na wanted sa kanya sariling bansa dahil sa panloloko. Ito'y kaugnay pa rin sa pinaigting ng gobyerno na arestuhin at masugpo sa mga dayuhang sindikato at siruhin ang mga hangganan ng bansa laban sa mga transnational criminal. Ay kaya BI Commissioner Joel Antoniniano ang matagumpayan niyang pagkakahuli sa 52 years old na si alias Suk na nahuli ng enforcement operation sa kaban ng Soriano Avenue sa Intramuros, Manila. Ang operasyon na niya ay naganap. Ito lamang nakalipas na mga oras ng mga operatiba ng Fugitive Search Unit ng BI sa pangunan nitong si Chief Render Ryan C. Ito'y bunga umano ng coordination sa mga autoridad ng Japan at Philippine National Police. Si alias Sok ay target ng warrant of arrest na inisyo ng Fukuoka Summary Court sa Japan noong pang Pebrero 26
2026 para doon sa mga pandaraya at pagnanakaw. Ibinigyan ng mga otoridad ng Japan ng ambulansya na isang espesyal na grupo at kriminal na labag sa batas na nakakakuha ng mga ATM card at personal at data na pamagitan ng pagpapanggap ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Alas 23, Bintong kinagulat na sa resura sa Pilipinas, muna sa Thank you, Edwin. Ebola Treatment Center sa Congo. Sinunog umano dahil sa galit na hindi maayos na pagtugon sa outbreak. Balita wala kay Jackie Resio, Foreign News. Jackie! Sinunog umano ng ilang mga residente sa Eastern Congo ang isang Ebola treatment facility matapos hindi makuha ang bangkay ng kanilang kaibigan na dapat sana'y kanilang ibuburol. Hindi pinapayagan ang pagburol sa mga nasawi mula sa Ebola dahil sa pangambang kumalat palalo ang virus. Ayon sa mga witness at isang senior police officer sa lugar, ilang mga kabataan ang pumasok sa loob ng pasilidad at sinilyaban ng ilang mga equipment matapos pigilan sila makuha ang bangkay. Sa ulat naman ng Associated Press, posibleng kilos protesta din ang ginawa ng mga kabataan dahil sa palpak na pagtugon ng otoridad sa naturang outbreak. Nahaharap rin kasi sa armed conflict ang Congo na nagpapahirap din para sa mga medical expert na makontain ang Ebola virus outbreak. Sa monitoring ng United Nations at World Health Organization, mayroong 160 suspected deaths at 671 suspected cases ng Ebola ang naitala sa 2 probinsya ng Congo. Sa ngayon, pinawi ng WHO ang pangambang magkaroon ng worldwide outbreak pero mas mabilis kaysa sa inaasahan ang pagkalat nito sa mga bansang nakapagtala na ng mga kaso. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Uy, mukhang kababayan mo to, partner. Ang ating possible winner ng ating Kring-Kring Panalo promo, si Miss Mayan Lepon ng Lucena City. Miss Mayan, good evening po. Good evening po. Hello po. Hello. Taga saan ka gasakwan sa Lucena? Barangay Dalahican po. Sa Dalahican? Oh, pala ko ikitagagulang-gulang at kapitbahay mo si Jose. Malayo po ba yun? Yung malayo, barangay gulang-gulang sa ano? Malayo po. Malayo na. Tabindagat ito. Ito yung pagpapunta ka ng Marinduque, ay diyan ka sasakay ng barko. Papunta ng papunta ng Marinduque sa barangay Dalahican. Masasarap ang mga seafoods diyan. Wow! Mayan, ano trabaho mo, Mayan? Sa bahay lang po, nag-aalaga po ng anak. Abay, huwag mong nilalang ang bahay. Mahirap mag-alaga ng anak. Naku. Ilang taon na pong anak mo, Ma'am Mayan? Ano po, 4 na taon po. Tapos po ay buntis po ako ngayon. 4 na taon, Wow, buntis. tapos buntis din. Ilang months ka na? 5 months na po. Ano po? 5 months. 5 months. Maganda yan. Mukhang tama yan. Mukhang may family planning. May kwan. Tamang gap. O agwat. 4 na taon, okay na yun. Oo, hindi sige. Siguro ang kulit ng 4 na taong gulang na anak mo, Mame, ano? Sabi siguro ni Mayan, parang ang kulit ninyong dalawa. Gusto niyo ba magninong at ninang? Ang dami niyong tanong. Daming tanong Bago ang pakimkim naman ninyo, galing kay Joseph, 500 pesos lang. Ayun Oo nga, ayan. Sige na, ito na ang mahiwagang tanong ni Ninang Karen. Ninang agad. Para sa 500 pesos in GCash, Ma'am Mayan, ano po ang himpilan ng radyo? Ang kauna-unahan sa Pilipinas at number 1 sa Lucena City. DZRH! Ayun! Thank you! Congratulations! Nanalo ka ng 500 pesos in GCash. Thank you, kumaring Mayan. Salamat. Alagaan mo ng sarili. Alagaan mo ng mabuting yung sarili. Ayan. At ang yung baby. At ang aming inaanak, ha? Salamat. You're welcome po. Si Mayan Lepon ng Lucena City. Kaya naman pala. May 4 na taong gulang na bata pa, toddler. Ayan, maliit Tapos pa. may, Incoming. Manahin ninyo
ninyo ha, si Mean, yung mga yung mga mami riyan, bago pa magbubuo ng pamilya, maganda yung age gap eh. Oo nga, no? 4 years old, medyo, By the time na mag-elementary yung si 4 years old, malaki-laki na rin yung makakatulong na rin kasi siya sa, sabihin natin, medyo independent na, marunong na mag-toothbrush ng sarili, diba? Marunong ng maligo ng mag-isa, hindi na kailangan subuan. Sige, kumarin ka rin. Kumare at kumpadre. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat, lagi naming paalala sa ating lahat. Kung nais po nating umasenso ang ating buhay, tayo po'y magdasal at manalig sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa. Laging gumawa ng mabuti sapagkat ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama at tumulong pa sa nangangailangan. Dahil help is wealth. At susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Sino ba ang Attorney Rina? Tama? Si Attorney Rina. Yung tatlo. Si Judge Josa. Yung mga judge sa ICC. Si Judge Rina at si Prosecutor doon. Sige, sila sige. muna. Ang inyong mga kasama. Susunod na po. Happy weekend. Bye! Bye! Balansyado! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.